Nung nag-a-apply kasi ako sa TUP, gusto ko talaga nung pag-graduate ko ng high school, multimedia arts. Yung nakita ko puro private school yung nag-o-offer ng multimedia arts. Ayun, magastos 'to, Ta's nung nakita ko yung may advertising na fine arts, yun yung kinuha ko. Pinakita kasi yung parang dean namin dun na nung bumisita kami, pinakita yung mga works na digital work, gano'n. Sabi ko, "Oh, okey 'to, puwedeng multimedia arts din pala 'tong ano." Ta's yung in-explore ko kasing ngayon, parang sa art practice ko yung mas effortless, parang paghinga lang din yung paggawa ng art. Pero yung ngayon sa art practice ko, naka-focus ako dun sa process na 'pag gumagawa kasi ako ng painting parang yung rule ko parang kailangan masaya ako nagpe-paint, eh. Kaya yung 'pag nagpe-paint ako parang siya, parang nagbe-blend, 'pag nagbe-blend yung paint mas, nakaka-satisfy, 'pag nagmi-mix na yung colors, gano'n. So ayun yung una kong rule sa pagpe-paint. Parang kung di ako nag-e-enjoy mag-paint or mag-art, napansin ko kasi di ko siya matatapos, eh. Pero 'pag nag-e-enjoy ako mag-paint, yung paano yung process ko, nagmi-mix na yung colors, tapos may mga yung paint may nabubuo na siyang kusa ng imagery, gano'n. Tapos nagke-create na siya ng iba't ibang form. Batang computer ako, eh. So mga graphics, nag-edit ako ng video nung pa lang ako, high school. Tapos mas lang, mga line art lang nagagawa ko nung mga doodle, gano'n. Tapos pagdating ko sa fine arts, yung mga classmate ko ang gagaling. Tapos titignan ko yung mga technique nila, dun ako natuto sa mga classmate ko. Fix. Kumusta? Okay naman. So magsa-start tayo, may ipapakita ko sa yung image. Yan, sige. Kasi mas gusto ko yung may image. Sige, eto. Yan. Nung pandemic ko yan ginawa, yung work na Okay, yan. can you tell us about the work? Kaso nakalimutan ko na yung title, pero parang yun, ginawa ko lang siya nung pandemic. Parang gumawa ako ng mga works na ganyan. Before pa nung tawag dito, yung zipper ko kasi na ginagawa yung material kasi niyan, zipper, acrylic, tsaka oil. Tapos gumagamit ako ng pangdikit nung zipper, dati, Permatex ng Boysen. Yun yung ko ginagamit. So, nung yung ginawa ko yan nung pandemic, para ang dami kasing nasa isip ko nung time na yun. So, parang may pagka-doodle type yung work ko na yan. Nagsusulat ako ng mga nasa isip ko, nire-release ko yung tension sa sa utak ko. Tapos, ano ba makukwento ko dyan sa work na yan. Kasi yung zipper na yun, nung yun, dati, parang may lumalabas, may bumubulwak na pintura yung work ko. Kasi parang yung idea ko rin doon, parang... Wait lang, parang ganito. May isa pa akong work na sinave dito, eh. Parang ganito ba? Oh, yan. Oo. Bumubulwak. I-show naman natin yung image nito. Yan, sige. So, zipper, tapos may bumubulwak na pintura. Na paint, Oo. Kasi yung nagsimula yan, yung work ko na yan, nung... kasi yan, nung college ako, parang nasa Bulacan ako nun, eh. Kasi may studio kami ng mga kagrupo ko, 0111. So, yung tatlo sa amin, nasa Bulacan kami, tatlo kami. Tapos yung apat, nasa Cavite. Tapos, nag-aaral pa ako nun sa TUP. Tapos, nung naisip ko, nakita ko yung mga work ng kasi yung work ko dati, puro lang, paint, puro para nagpe-paint lang ako, kung ano yung trip ko. Tapos, parang naisip ko, parang plate lang to, sa school, Parang, tapos nakikita ko yung work ko ng mga kaibigan ko. Parang nakikita ko yung identity ng work nila. Tapos nag-isip ako kasi yun nga, advertising yung ko, fine arts major advertising. Nag-isip ako ng paano ba maalala yung work ko? Parang try ko nga gumamit ng ibang material. Yun. So, yun nga, dun sa fine arts major in advertising, medyo hindi ko gets yung, ano yung difference niya sa fine arts major sa painting? Kasi, may marami akong kilala na galing fine arts advertising na yung ginagawa ngayon is nagpipinta, wala naman sila sa mga ahensya. Kasi pag sinabi mo advertising, nasa ahensya yun, di ba? So, ano yung difference niya? Tapos, saan papunta yung trajectory mo dapat? Kung yun yung kinuha mo or painting yung kinuha mo or may iba-iba pa bang types of fine arts na pipiliin ko anong major mo? Sa ibang school maraming choices, eh. Pero sa TUP Manila, advertising lang.
Tapos Sa TUP Manila, Fine Arts and Advertising lang. advertising lang. Okay. Tapos no, nung nag-a-apply kasi ako sa TUP, gusto ko talaga nung pag-graduate ko ng high school, multimedia arts. Tapos yung nakita ko puro private school yung nag-offer ng multimedia arts. Ay, magastos to ah. Tapos nung nakita ko yung may advertising na fine arts, yun yung kinuha ko. Tapos pinakita kasi yung parang dean namin doon na nung bumisita kami, pinakita yung mga works na digital work, gano'n. Sabi ko, oh, okay to ah, pwedeng multimedia arts din pala tong Pero yung kaibahan niya siguro sa di ko lang sure kung iba siya dun sa yung na-experience ko pala sa TUP, Fine Arts, major in advertising. Yung first year to second year, siya, mas traditional. Yung Traditional yung tinuro sa inyo. So meaning, tinuruan ka mag-drawing, mag-painting. Talaga? Yan, ganun. Tapos, parang ayun kasi basic yung traditional. Tapos, nagagamit na namin siya sa digital works. Mga ganun, yung So parang yung curriculum nyo was tinuturo sa inyo yung basics before nyo i-apply dun sa ibang klaseng application. So kumbaga, yung ginagawa ng TUP is tinitreat nila yung advertising, yung basics niya dun sa fine art part. That's interesting parang Kasi pwedeng sa advertising iniisip ko communications yung mas mas binibigyan ng pansin compared to yung technique. Diba? So, surprising na. First time ko makinig na may ganun palang klaseng distinction. Sige, balik tayo doon sa early works na pinakita ko sa'yo. Ano yung, saan galing yung zipper? Bakit mo siya naisipan gamitin? Kasi diba, in-explain mo kanina na nagpa-paint ka lang kung ano gusto mong i-paint. So, naisip mo na biglang kailangan may visual identity ka kasi yung mga kasama mo dun sa collective mo yung Room 111 na nagkakaroon na sila ng sariling style na nakikilala na sila for that. So, saan, ano yung significance nung zipper na yun? Saan galing yun? And, yeah, siguro we start with that. So yun, parang nung nagsimula ako magawa ng body of works, parang di ko pa alam talaga gagawin ko. Tapos, yun nga, pag pupunta ako sa Bulacan, nag-iisip ako. Tapos, pag umuwi ako sa bahay, nakikita ko yung mga tela sa bahay. Yung tita ko, pagkatapos niya mag-retire sa work niya, parang nag-change siya sa business. Tapos, nagba-buy and sell siya ng tela, zipper. Sabi ko, parang may mga gumagamit ng tela, pero yung zipper wala pa. Tapos, parang yun, tinry ko. Tapos, dinikit ko sa canvas. Tapos, tuwing yun, pag gumagawa ako ng works, parang naalala ng mga tao agad. Parang siguro na-apply ko rin yung parang advertising na na parang branding, parang ganun, parang yung USP ko, yung zipper, parang ganun. Yung time na yun. So, yung zipper part, so yung tita mo, hindi naman siya mananahi talaga? Hindi. So, supplier siya ng zipper sa kanang tela? Oo, bumibili siya ng tela, zipper, tapos binibenta niya dun sa Caloocan. Oo. Hindi naman siya nagalit na ginamit mo yung mga zipper niya. Di naman. Kasi nung parang ang dami nun, mga nanghingi ako sa kanya. Tapos sabi ko, try ko gamitin sa art ko. Parang nagkaroon kasi ako ng interest dun sa texture niya. Tapos parang nung habang titignan ko yung zipper, parang nagkakaroon na siya ng meaning para sa akin. Parang saan na siya galing, gano'n. Parang yung Caloocan, sinearch ko na, parang siya, merong puro garments, na garments industry doon sa lugar. Parang mas inaral ko yung lugar, parang gano'n. Mas nag-research ako tungkol sa lugar. Tapos, parang nakilala ko lang yung lugar dahil doon sa, sa object na yun. Parang naging, siya, pinto siya. Parang, pag ginagawa ko yung work na yun, para siya sinasabi ng iba, para siyang portal din. Parang gano'n. Yeah, totoo. Yeah. Parang, after nun, parang nagiging portal siya. Parang yun nga, parang parang dinadagdag ko na lang din na yung meaning ng Caloocan, yung kaloob-looban. Yun yung ibig sabihin ng Caloocan? Looban, parang looban yung Caloocan. So hindi siya look? Look, nga, parang look siya. Tapos, parang meaning yung looban. So yun yung ibig sabihin ng Caloocan. Tapos, so kailangan mo makapasok sa looban, kailangan mo i-unzip yung zipper. Ang ganda pala. Ganun. So, yung zipper part,
'Di ba, balikan natin yung trabahong pinakita ko sa'yo. Mm. Yung pangalawang pinakita ko sa'yo, nakabukas siyang zipper tapos may mga lumuluwang iba-ibang kulay tapos para siyang strings. Mm. Ano yung strings na yun? Ano yun, eh, parang 'pag nagpe-paint kasi gusto ko lang yung ano, eh, yung parang yung texture ng paint na nakaka-satisfy. Hmm. So, So pintura yun, hindi yung pintura actual rin, string? oo. Paano mo Paint nagawa? yun. Secret Yun din, ba? may ano rin, may binder din siya nung ano, nung acrylic, ng Permatex, gano'n, nung Boysen na ano, parang nilagyan ko siya ng binder. Hmm. So yung kino-construct mo 'to, siyempre yung starting point mo was finding your identity, 'di ba? Mm. Yung visual identity mo. Tapos nung nakita mo na malaman pala yung ibig sa yung background ng isang zipper kasi marami kang puwedeng ma-associate with it, eh. Like sinabi mo nga, opening, 'di ba? And sinabi mo na associated siya with Caloocan, which means pala is loob-looban. Mm. 'Di ba? So parang malalim yung hugot mo when it comes to that part. So when you construct, meron ka bang ginawang series na 'to na in-exhibit mo? Nag-solo ka ba using this style? Hindi. Ay, yung sa residency ko sa Punlahan, bale yung imagery naman, parang beyond dun sa ano, sa material. Sige. Yung imagery na ginagamit ko dun, yung mga ano, old pictures sa photo album. So yung mga tita ko na bata pa sila, ganyan, nanay ko. Tapos yung ginawa ko namang solo, mas ano siya, eh, abstract, mas modern yung ano, approach ko dun. Wala na yung zipper nun? May zipper pero wala na siyang image, parang nag-focus na lang ako dun sa zipper lang na ano. So can you explain ba ano yung shift from the image to the abstract? Yung abstract mo yung sa Punlaan na 'to? Punlahan na ano, yung mas ano, material ano na siya, parang gumamit ako ng ano, eh, yung meron akong work na ano, eh, na nilagyan ko ng zipper tapos kinulayan ko lang ng ano, yellow, flat yellow, parang gano'n. Mm. Sige, can you kwento mo nga yung exhibit mo dun sa Punlaan? So residency siya? Residency siya. Bale ano yun, panahon ng ano, ng pandemic. So parang 2021 yata yun. Tapos yung work ko kasi dati, mas mga figure siya. Tapos parang na-observe ko lang, parang sa city ano, laging nampupulis ng tao. Laging binabantayan yung galaw niya, parang mga tao. So parang sabi ko, ano, parang nung ano, naisip ko, parang maganda rin yung ano, yung abstract art na ano, na parang mas walang drama masyado. Mas parang ano, mas target yung ano, yung parang yung texture niya, yung color niya. So may mga work din ako na ano, eh, di ko na kinulayan yung zipper. Dinikit ko lang siya dun sa canvas. Parang gano'n. So yung title ng show ko dun, Pahiwatig. So parang yung work ko, naglaro siya sa ano, sa parang intuitive lang din siya na approach. Tapos parang in-enjoy ko lang yung ano, yung process ng art na ano, yung form, pag-create ng form, gano'n. Yung mga itsura niya, parang may ano, eh, meron akong work do'n, Dumanak, sa zipper na parang tumutulo din siya na zipper lang, parang gano'n. Nag-shift ka, so sa Punlaan artwork, sa Punlaan residency mo, yung exhibit mo dun, yung exhibit ba was at the end of the residency, parang ito yung culmination nung mga natutuhan mo dun at mga natrabaho mo dun? Sa Punlaan kasi parang yung ano do'n is mas production. So after yun na Linangan ko na residency. So nag-residency ka sa Linangan? Linangan, So after Linangan, nagpunlaan ka? Punlaan ako. So may ganun na step, kasi nung time ko wala na kaming punlaan, eh. After Linangan, tapos na, eh. Yun. 'Di ba? After Patikim, tapos na siya. So yung sa inyo, anong batch ka ba? Magkono batch. Pangalawa yan or pangatlo? Di ko lang sure kung anong alam ko sila Carl Mel yung ano, eh, Nauna. first batch, si Zero, tapos si Labili, Bagtas, tapos next sila ano, yun kami na, Magkono na. Okay. So Kabatch ko si Hani Maglalang tsaka si Kendall ko rin dun. kayo yung magkakabatch. Si Kendall kasama mo rin sa 111, di ba? Oo. Sinama ko siya. Sabi ko, ano tayo, Linangan tayo, magkabatch tayo, ganyan. Paano mo nalaman yung Linangan? Nung ano, nag-edit na ako ng video sa ano, Tagcon. Tapos ano, may resident
artist doon sila Michael Delmo tsaka si Jason Delgado. Tapos ano siya, athletics pa siya, under athletics. Tapos ano gagawa nung ano, parang art school nga siya na residency, yung Linangan. Tapos yun, na-invite na rin ako na ano, na mag-participate dun sa ano. So, pagpasok mo nila nga, nagmahal ka na. Taxi. Biro lang. Sige, so from Linangan, so may punlaan part. So yung punlaan part, ang focus is production. So, lahat na natutuhan mong from Linangan, yun yung in-apply mo dun sa punlaan. Ilang months ba yung punlaan? Ilang months ba yung punlaan? 3 months? 3 months of 3 production? months. Ilang trabaho nagawa mo nun? Ilang work ba yung nagawa ko? Mukhang super... Mga 8 siguro, 8 na works. 8 workshops pala lang ito. Na mas, ano siya, ano yun eh, yung sa Linangan ko kasi, mas landscape yung in-explore ko. Tapos parang sa, ano naman, sa punlaan, may pagka-landscape pa rin siya, pero ano, yung zipper na yung ano, yung texture. So, gusto ko lang, maintindihan, paano yung proseso mo? Like, so, nakwento mo na from the zipper, and yung experience mo dun sa telahan ng tita mo, di ba? And paano mo mas na-associate yung sarili mo dun sa zipper. So, parang, when you use that material kasi, and hindi siya, bihira siya gamitin, di ba? Nagkaroon ka ng identity through it. Ano yung sa'yo? Ano yung naisip mo? Bakit ka, kasi ito na yung recent works mo, di ba? Ito na. Ito na yung bago mong ginagawa, di ba? So, nakikita ko ngayon is from the zipper na mas figurative, naging kang mas abstraction kasi nakita mo nga, di ba? Parang yung abstraction was influenced by your experience sa city na parang palagi kang pinupuli. So, yung abstract, pag nawala yung form na yun, mas free siya. Di ba? Ganun yung, tama ba yung nakuha kong explanation mo? Medyo ano rin, parang nag-explore lang ako ng another form na ano, hindi ganun ka, hindi ganun ka familiar agad. Parang pag-iisipan mo sa unang tingin, ganun. So, yung works mo ngayon, nawala na completely yung zipper. So, hindi ba counterproductive yun sa'yo? Na pinaghirapan mo makilala through the zipper, tapos ngayon, completely tinanggal mo na siya. Na iba na yung visual language mo ngayon, yung visual identity mo. Siguro yung shift na yun, parang di naman mahirap yung yung parang nag-shift. Parang para sa akin naging mas madali siya na process. Kasi yung sa zipper, ang dami ko pang parang process na kailangan pa magdikit, magpondo, gano'n. Tapos yung in-explore ko kasing ngayon, parang art practice ko, yung mas effortless na parang paghinga lang din yung paggawa ng art. Effortless siya, hindi gano'n ka kailangan ng hindi kailangan ng matagal na proseso. Pag alam mo na yung idea mo, para ma-execute mo na siya agad. So, paano mo binubuo yung konsepto? Kasi, nagigets ko naman once may sarili ka ng style and may sarili ka ng sistema sa paggawa ng art, madali na lang yun Yung mahirap talaga, pag gumagawa ka ng collection lalo na, is yung konsepto. Diba? So, paano mo siya binubuo? Kasi, nakita ko yung konsepto mo dun sa zipper part Pero hindi ko pa masyadong naiintindihan kung paano ka nakarating dito sa mas, impressionistic siya, di ba? Medyo, di ba? Di ba? Medyo may ganun, tapos may halong abstract, tapos parang hindi mo naman kakahon sa isang movement Halo-halo na siyang styles, halo-halo na siyang disciplines. Tapos sa tingin ko, halo-halo din na materials. So, from that zipper, going to dito sa abstraction, na sinabi mong mas gusto mo free-flowing lang, mas paano mo natuloy binubuo yung konsepto mo? I mean, ano yung proseso mo coming up to, ano yung deciding factor para sa nasabi mong tanggalin natin yung zipper? Aside from yung laborious aspect niya na ididikit mo pa, pupunduhan mo pa, tapos kailangan may certain texture, di ba? So, aside from that, kasi I think you would agree naman na yung medium mo is defined by the concept. Hindi yung, bihira yung medium tapos
magkakaroon ng concept. Yun yung nangyari sa zipper mo. Pero dito kasi, in what you're saying is, meron ka ng certain kind of concept na binubuo through the yun nga, free-flowing part, yung intuitive part of your process, di ba? Na para paghinga, which is very correct. Kasi pag nagpe-painting ka, di ba, hinihingal ka minsan. So, can you walk us through that? Ano yung process na yun? Going to that part na, sige, let's put away the zipper tapos focus on this concept. Bale yung sa zipper kasi, mas nakafocus ako nun sa output. Parang, na-visualize ko na agad yung output na ito yung itsura niya, parang ano. Pero yung ngayon sa art practice ko, nakafocus ako dun sa process na ano, parang sa painting ko. Pag gumagawa kasi ako ng painting, parang yung rule ko ano eh, parang kailangan masaya ako nagpe-paint eh. Kaya yung pag nagpe-paint ako, parang ano siya, parang pag nagbe-blend yung paint, mas parang nakaka-satisfy. Pag nagmi-mix na yung colors, ganun. So, ayun yung una kong rule sa pagpe-paint. Parang kung di ako nag-enjoy mag-paint or mag-art, parang napansin ko kasi di ko siya matatapos eh. Pero pag nag-enjoy ako mag-paint, na yung paano yung process ko, nagmi-mix na yung colors, tapos tawag dito yung paint nagbe-blend na, tapos may mga yung paint may nabubuo na siyang kusa ng imagery, gano'n. Tapos nagke-create na siya ng ng iba't ibang form. So yun doon ako nag-e-enjoy. Tapos yung sa concept naman, parang parang nahuli ko na kasi yung sa form ko na parang yung approach ko sa pagpipinta, yung may pagka-impasto na impressionist. Parang sarap kasi magpinta nun eh. Parang pag hinahagod mo, parang walang sabit yung parang tuloy-tuloy lang. Tapos sa concept naman, mas gusto ko yung parang experience ko ngayon. Kasi yung dating kong work sa Zipper, parang naka-base ako sa sa photo album na parang past experience. Parang gusto ko ngayon naman, parang gusto ko mag-record nung current experience ko, or may past pa rin, may touch pa rin ng past. Tapos may touch rin ng present, ganun. Can you give us a concrete example ba? Siguro itong nasa gitnang work na parang nagawa ko to parang experience ko na nag-work from home din ako sa nung mga nakarang So itong eksena na to parang work from home. work from home na Ano So, nangyari dyan? ito naging inspired ako sa work ni Bacon, Francis Bacon dyan. So meron siyang work na mga nakaupo na figure. Tapos parang gumawa ako ng work naman na na work from home. Tapos naka laptop, may headset, nakaupo sa sa chair. Tapos parang parang gusto ko i-document naman yung parang nararanasan ko. Tapos kasi kung nararanasan ko siya, nararanasan din siya ng mga ibang tao. Yeah. Parang uso ngayon yung work from home na na concept. Pero wala pa ako nakitang painting na parang nag-work from home. Parang ganun. Oo. So, yung kay Kevin Bacon, mga morbid paintings yun, di ba? Hindi, Kevin Bacon. Sorry. Si Francis Bacon, mga morbid painting siya, di ba? Dark. So, paano siya naging dark? I mean ito, di ba? Kasi syempre inspired siya by that. So, parang may pinagdadaanan ka during this time? Is it good ba to that? Wala namang pinagdadaan. Parang lang, gusto ko lang i-document yung experience ko na. Kasi yung work na to, parang title nito remote. 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 Tapos parang ngayon, parang yung idea nung parang remote work, yung nagko-control, parang may nagko-control sa'yo kahit malayo. Ayun yung parang concept ko, yung parang kasi yung work, yung last show ko, yung condition sa Kaida, parang ano ba yung condition? Parang ito ba yung condition na yung condition na physical, condition na paligid, o condition na parang kailangan mong may gawin na sa isang condition, kailangan bago makuha tong bagay na to, kailangan magtrabaho ka muna, parang gano'n. So parang siya, parang sumunod siya dun sa series ko sa Kaida, yung show ko na condition.
yung show mo dun sa Kaida na Kondisyon, saka in relation to this, 'di ba? Mm. Parang yung pattern niya is control eh. Mm. Parang ganun yung overarching theme na nangyayari, 'di ba? Mm. Parang yung conditions and yung condition nga na pag ginawa mo to may ganito, parang cause and effect. Mm. Same with this, parang may remote na control, 'di ba? Mm. Would you mind ba? Would it be too much to ask kung i-share mo kung kasi since ganun yung konseptong nabuo, galing siya sa isang experience na nakakanasan mo during that time eh, na parang hindi ka in control. Parang diniktahan ka kung ano sasabihin. Would you have a concrete story ba behind that led to this concept? Siguro yung ano, parang napunta ako sa ganyang concept kasi yung mga kapatid ko sa BPO industry sila. Tapos ano, yung kuya ko ano naman, parang BA, virtual assistant, work from home. So, parang naisip ko, nagtatrabaho sila sa ibang bansa. Parang ngayong OFW ngayon nandito na sa Pinas. Yung mga tao, parang gano'n. So, kasi yung nabutan ko pa yung tita ko, ano eh, nurse, tapos nag-OFW, ganyan. Parang kinokonek ko, ano ba yung OFW ngayon? Sino yung mga nagmamigrate ngayon? Parang gano'n, yung naisip kong concept. So, parang connected pa rin siya na ano, na nagtatrabaho ka, pero ano na, parang digitally na dati, ano, face to face. Parang gano'n. Masama ba yung experience mo with that? Or Parang di ko naman sinasabi siyang masama, parang may positive naman, may negative. Pero parang naisip ko lang din na ano, parang pag nagtatrabaho kasi pag sa ibang bansa, ano, kailangan mo mag-adapt ng accent, ng lifestyle. So, yung identity mo mawawala. yeah, Kailangan mong project, parang gano'n. Magpo-project ka ng ano, ng parang magustuhan nila yung sa Ganda. nila, Mm. sa ano nila, sa gusto nila, sa standard nila. Kasi kung di ka naman talaga, pag di nila gusto, pwede ka na lang tanggalin. Yeah, yun nga. And pag hindi ka nag-adapt dun sa identity nung sinaservan mo, 'di ba? Parang hindi rin maano yung trabaho mo. Kahit na sabihin natin high paying siya. Actually nga hindi high paying eh, third world rate pa rin yung binibigay nila, 'di ba? So ang ganda nun na kaya siguro naging ganito yung result ng itsura nila, no? Kasi more of from this part pa lang makikita mo na model yung identity eh. 'Di ba? So, yeah, mawawala yung sarili mo pag you work for other people and you don't become yourself, ano? Ganda. Lalim nun, man. Kaya Gusto ko yun, Kaya yun din yung gusto ko sa mga simple imagery. Kaya nag-ship ako sa parang mas simple imagery. Kasi parang pag nag-paint ka lang ng ano, parang nagtatrabaho na work from home, ano ba siya, parang kikilitasin mo yung ano, mag-focus ka lang sa ano niya, sa condition niya. Tapos ang dami palang meaning nun. Parang may pinaint din ako sa Kaida yung security guard. Parang condition, parang pag nilapag mo yung security guard sa isang establishment, parang mag-iiba yung ano eh, yung feeling eh, parang magiging ano eh, parang magiging mas formal yung mga tao, takot dumikit sa mga bagay, parang parang nagbe-behave sila lalo na wag makasira, parang gano'n. Parang gano'n yung ano, parang mga gusto kong ano ngayon, mga imagery na ano, na simple image pero ano siya, dami niyang meaning, madaming layers na. Ang ganda. Curious ako since bata ka ba, nagpipinta ka na? Or hindi mo pinangarap maging artist? Hindi talaga ako nag-ano eh, nagpe-paint no'n nung time. Kailan? Siguro nagdo-drawing ako nung ano, high school. Pero mas ano lang, mga doodle gano'n. Nung sa ano ako, nung nasa college ako, pagpasok ko do'n, ano, wala akong alam talaga mag-art. Wait lang. So, sinabi mo kanina na yung goal mo talaga was to become a multimedia artist, di ba? Tapos napunta ka dun sa fine arts advertising sa TUP. So, kung hindi ka mahilig sa art during your childhood, ano yung nakapag-decide sa'yo to take this route? Yun nga, yung ano, yung digital art na ano, kasi mas batang computer ako eh.
So, mga graphics, Ah, nag-edit ako ng video nung ano pa lang ako, high school. Tapos mas ano lang, mga line art lang nagagawa ko nung ano, mga doodle gano'n. Tapos ano, pagdating ko sa fine arts, yung mga classmate ko ang gagaling. hmm. Tapos titignan ko yung mga technique nila, dun ako natuto sa mga classmate ko. Ah, Kasi siyempre 'pag teacher di naman ang dami rin namin, mga 40 yata kami. Ta's di rin kami matututukan. So, titignan ko yung mga approach ng mga classmate ko, mga techniques nila. Ta's dun ako natuto sa mga so classmate ko. so tama ba pagkakaintindi ko na yung experience mo nung bata ka pa was sa video editing? Yun talaga yung gusto mo gawin? Video editing, graphics, gano'n. Ano yung ginagawa mo nung bata ka pa? Baka fini-film mo ba yung mga kaibigan mo? Pag Hmm, naglalaro ba kayo, sinasabihan mo na, "Oy, laro tayo ng ganito, fi-film ko kayo," ganun ba? nung high school nagvi-video ako nung mga classmate ko. 'Di ba parang uso nun yung may planking, Hmm, alam mo yun, yung magvi-video ay sorry, magvi-video ka ng mga random places, may naka-plank dun hmm. sa random parang gano'n. Ta's, ah, parang gumagawa rin ng mga para 'pag school project, 'pag kunyari may video tayo na school project gawa tayo, ako yung mag-e-edit gano'n. So hindi ka aware na yung ginagawa mo kunwari 'pag nagvi-video ka na nagpa-plank, Mm. hindi ka aware na yung collection mo na yun na 'pag hinalo-halo mo na puwede siyang maging conceptual video art, Oo, hindi mo alam yun? hindi, wala. Yung alam mo lang na-e-enjoy mo siya, Oo, enjoy lang yung process, parang, "Okey 'to, lakas mang-trip, gano'n. 'di ba? Oo, Kasi once na-edit mo siya, linabas mo siya, oo. linagay mo sa projector, ibang ano na yan, lagyan mo ng konsepto. Ano na yan, ano na siya, 'di ba? May pagka-AVR ano na siya, approach. Galing. Oo. So, because of that, naisipan mo mag-multimedia. Oo, yun, Oo. multimedia. Bakit hindi director? Kasi 'di ba mas papunta yun dun kung video yung medium mo. Siguro mas na-enjoy ko kasi nun yung paggawa lang, hindi yung parang parang wala pa kasi akong idea na naiisip nun, parang gusto kong gawin, gusto ko lang gumawa, yun lang yung gusto ko Hmm. nung time na yun. Kaya parang gusto ko lang matutunan yung paano siya ginawa, paano ko siya gagawin, gano'n. Hindi ka pa nag-iisip ng narrative nun? Hindi pa ako nag-iisip ng Talagang scenes lang. So, scenes lang. image driven yung ginagawa mo. Mm. Galing, tapos hindi ka aware at all, ano? Yeah. 'Di kasi name-mention ko 'to, tinatanong ko 'to sa'yo kasi Hmm. akala ng mga tao 'pag sinabi mong visual art, visual artist ako, akala nila painting na agad. Hindi siya gano'n, May iba-ibang skill set yung mga artist na meron at yun yung ginagamit nilang, way to communicate, 'di ba? Kunwari, may mga kilala akong, visual artist na hindi marunong mag-drawing, pero magaling sila mag-set ng ng eksena kunwari, 'di ba? So, mas nagiging installation yung type ng art nila or mas nagiging assemblage, 'di ba? Oo. So, iba-iba. It's like for you, hindi galing sa narrative or hindi galing sa technique, kundi galing sa enjoyment of it, of having this image in mind and recording it, 'di ba? So now, pinili mo to TUP, kaya siguro ganito mas scene-oriented like itong work from home, 'di ba? Yung nasa likod mo kunwari, anong kwento niyan? Ito naman, yung ginagawa ko 'to, yung ginawa kong black kasi blue. Hmm, Tinry ko blue para contrast dun sa warm color. mm, Ta's habang ginagawa ko, naging siya, yung buhok naging mm. di ko pa naisip, parang naging hairnet siya. Ta's ngayon parang nung nakita ko kasi yung process ko kasi kailangan mag-exist muna siya. Parang makita ko muna siya, yung image before ko siya i-analyze, parang gano'n. Work muna ta's analyze. Ta's nung natapos ko na yung work, naisip ko, "Okey 'to, parang hairnet, Ta's saan mo ginagamit yung hairnet ngayon? Parang ginagamit sa sa ospital, sa angkas, parang gano'n. Di ba? Oo nga 'no, hindi lang sa hospital, Oo, hindi yan. lang sa pagluto, 'di ba? Oo. Usually yung mga may hairnet sila, 'di ba? Ngayon sa angkas na. Yung evolution ng hairnet, galing, galing. Yan, parang dun ako nagiging interesado din na kung ano yung kinalabasan yung imagery. Parang kailangan ko siyang aralin, parang kilalanin pa. Kasi lang siya, kumbaga, na-release ko yung
pagiging creative ko. Tapos Hmm. pagtapos nun, parang may ano rin ako, meron din akong responsibilidad na ano, na ikwento siya, Hmm. parang gano'n. Sige, so napag-usapan na natin yung trajectory mo bilang artist ano, kung saan ka nagsimula. Ah, ang galing na video pala siya nag-start. Video. Tapos naging on canvas na, ano, tapos from the zipper, kumbaga pa pasimple ng pasimple pero palakas ng palakas Oo. yung dating ano. So going to dito sa show mo sa Maya, ano naman yung title nito tapos ano yung konsepto behind it? Paano mo nabuo yung buong collection na yun? Bale yung title na naisip ko na ewan ko kung working title pa 'to o baka ito na yun. Ito na yun. Title ko ano, nagustuhan ko rin kasi yung concept na 'to, Pudge, parang ano, so title ko ano, Laway Lang Puhunan. Ah. So, yung parang sequel siya ng ano, nung Kondisyon na work ko. Sequel or kasunod siguro, di pala kasunod. Parang, dun kasi binisualize ko lang yung ano, sa Kondisyon binisualize ko lang yung mga tao. Tas may parang life cycle ng mga tao. May simba, may, outing. Dito naman parang nag-explore ako na mas ano naman, advertising naman yung approach din, na parang paano magiging puhunan yung laway lang. Parang ginagamit siya sa advertising. Parang ano siya, nag-start din siya nung ano, sa com shop dati. Naalala ko lang dati yung behind na sa com shop mga Dota boys. Tas pag kahit wala kang pangpusta, laway lang yung puhunan mo, 20 ako diyan, ganyan. Parang powerful nung ano, nung laway na ano, na word. Ay, may kapalit din yan pag natalo. Ano nga, di ba? Oo, gano'n, utang ka. Pero yun, parang gano'n, parang gusto ko explore yun kasi ano yun nag-start siya sa idea na ano, na parang accessory of the crime, parang gano'n, yung ano ko, yung naisip kong word na familiar sa akin. Tapos parang nung habang iniisip ko yun, next na word na parang lumabas na sa utak ko na prompt, ano, accessories of the prime naman. Parang gano'n. Parang ano nga ba yung ano, parang prime or parang ganda rin kasi ng word na prime, parang yung pinaka-head. Pinaka-head una. Oo na. Diba? Tapos sa art naman or sa parang sa paint, prime coat, Panimula. yung pundasyon. Yung foundation, yeah. Oo, yun. So ano yung mga bagay na yun na ano, na parang tools na ginamit din or parang gano'n. Parang ina-identify ko lang din sa experience ko, based on experience ko. So yun, yung pinaka ano na title, yung Laway Lang Puhunan. Saka ang galing kasi ang kapal niya kasi 'di ba? Yung pagkatao mo galing yung pagkatao mo dina-judge ka din based on your words 'di ba? And kung babakapan mo ba siya, 'di ba? Like kunwari, sinabi mo na gagawin mo to, kunwari sinabi mo sa akin na sige mag-show ako diyan. 'Di ba? Oo. Kailangan yung puhunan na yun na binigay mo sa akin is may kasama siyang action. 'Di ba? So, pag meron ka ng reputation na, si Krix, pag sinabi niya yan, gagawin niya yan, sigurado ka. Nagiging kang mas matinong tao mas nagkakaroon ng tiwala yung tao sa'yo. Kasi kung yung puhunan mo laway at hindi nasusundan yung puhunan na yun, magkakaroon ka na rin ng reputasyon na, huwag kang maniwala dyan, buko lang naman yan sinungaling Diba, oo lang yan, pero hindi naman yung magbibigay, mag-ingat ka. Diba? So, ang ganda nung type na, ano, so, yung ginawa mo ba for our show, since, meron ka bang, na-curious ako, kasi diba, dun sa condition part, and then, going here, diba, meron, may nawawala, kaya mo siya tinugunan. Diba? May nangyari ba sa'yo, may nagsinungaling ba sa'yo, at naisip mo, nag-prompt ka na, tangina, yung, wala nang ganun. Hindi naman. Parang yung ano lang, yung naisip ko lang yung sa ano, yung working title ko. Mas ano, parang akala kasi nila, laway lang yun. Parang hindi nila alam behind nun, may idea yun. Parang may concept. Parang gusto ko lang din parang gusto ko lang i-breakdown yung ano. Balik tayo dun sa Dota. So during that time, anong iniisip mo pag, sige, pupusta ako, 20 sa akin. Pupusta ako, 20. Ano siya, nung bata ka pa din ito?
Or nasa high school, high school. mas high school siya? Ah, So anong iniisip mo nun? Parang may specific may specific time ba? May nagsuntukan ba after that? wala naman. Parang alam ko lang yung ano, parang alam ko lang yung may data ako kung sino yung magaling, eh, parang gano'n. Kaya alam ko saan ko ilalagay yung ano ko, yung pusta ko, parang gano'n. Kahit wala kang pera, Oo, tapos nagkakapera ka na lang. Oo, gano'n, parang gano'n yung ano, yung idea. Parang hindi lang siya yung parang ano, para yung laway lang talaga. Parang alam mo, inaral mo pa rin. Gano'n yung ano. Yeah. So the work behind the words, ano? Kaya parang gusto ko rin yung may ano, yung word na may lang. Lagi kasi ginamit, ay ano lang yan, ganyan. Oo. O may Art laway lang yan. No? Art lang yan, di ba? Na wala naman. Oo. Ang galing, laway lang. The whole absurdity of it all, ano? Yung kung may naniwala dun sa sinabi mo, it hold weight. Di ba? Kung maaari yung art, sasabihin nila, yung value nito is yung art mo. Sabihin natin, example lang to, hindi to yung actual price yan. Sabihin natin, ano yun si Crix, 500,000 na yan, ganito kalaki. Diba? And wala naman talagang, yung basis lang for that is yung demand mo eh. Diba? So, dun in terms of market, pero in terms of conceptual part, iba naman na approach din yun. Diba? Dun sa laway part, sa pagsalita part. Ang galing, man! Excited ako once ma-release na natin yan dito. Excited ako for that. Galing. Sige. So, I think na na-cover natin lahat na kailangan natin i-cover, ano? May gusto ka pa bang i-share? Based sa practice mo? Before I ask the last question? Sa show? Para sa show? Hindi naman, anything. Anything, may gusto ka bang pag-usapan na kailangan malaman ng ano? Wala naman. Wala naman, ano? Wala na. Oo. Hindi, ang galing lang eh. Ang galing lang nung ano. Yung transition mo, di ba? Kasi, I think, very educational din yung sinabi mo about being image-driven. Tapos yung medium mo nun without knowing was video. Di ba? Kasi people listening to this would ask din where we come from eh. Di ba yung origin stories natin? Yung origin story mo is with a video. The small kid who likes taking videos and who likes thinking about images and turning them into something. Diba? And then napalpad ka with advertising and then now, nasa traditional art ka. Siguro yung ano lang din, yung parang experience ko rin sa advertising. Advertising or parang nung bata ako, parang nasunog na kasi yung mata ko sa computer. Kaya parang mas nag-enjoy ako dun sa painting na real life. Pag may screen, iba rin yung dating eh. Alam mo, Gex, yung comment ko lang is, I think as you evolve, mas magiging multi-layered yung ginagawa mong art. I think, nandito ka sa traditional painting kasi this is one thing na hindi mo pa na-experience as in most artists naman, nagdo-drawing na sila during their childhood eh. Nagpipaint na rin sila, nag-take na sila ng lessons, diba? May iba nga, like si Nina, galing pang Philippine High School for the Arts. Diba? So, may mga nagsisimula talaga at a very young age. So, kumbaga, this medium is very new dun sa practice mo. So, excited ako, man. Well, excited ako for the show dito sa Maya, which is nasa studiomaya.ph. Ano? So, punta kayo dun. Bilhin niyo yung works ni Crix. So, excited ako moving forward kung paano mo papapakapalin yung konsepto mo. Kasi feeling ko, ang dami mo pang pwede gawin eh. Once kasi ngayon nandun ka sa part na nagiging kang comfortable with the medium, with the acrylic oil on canvas medium, di ba? I think moving forward, mas magkakaroon pa yan ng visceral approach na mas kumbaga interactive. Kasi ang dami mo pwedeng gawin with your craft di ba? So, next and last question siguro is, aside from yung laway ng puhunan na exhibit mo dito sa Maya, ano yung mga activities na naka-line up mo for this year? This year, wala ko June ba yun? Or July? Mga group show na, mga group show. Marami ang group shows na naka-line up. May group show, may two-man Saan? show. Callejon. Saan yun?
kay Richard Bocsani na space sa Imus ata yun o Bacoor. Parang Sino katuman mo dun? si Lance. Lance Gomez. Mm. Oo, kukunin ko yun yung si Lance dito eventually. So, yeah. So, aside from those shows, may tinatrabaho ka ba ngayon na collection? Ngayon, ginagawa ko. Siguro yung mga group show. Kasi mas nag-enjoy din ako sa mga group show na work. Kasi siya, di mo kailangan mag-commit ng maraming work sa group show. Tapos nakapag-explore pa ng iba't ibang bagay. Ganun. Rin, di siya nakaka-pressure. Mas wala siyang pressure, di ba? Kasi Mm. even yung distributed, lalo na kung matino yung mga kasama mo. Parang habang gumagawa ka ng group show, parang pag nagustuhan mo talaga yung topic, parang doon mo siya gagawa ng series. Okay. So I think na-cover natin lahat ng kailangan natin na-cover, ano? That was short, pero super malaman. I enjoyed that brief talk, ano? Man, thank you. Thank you. Thank you, man. Thank you. When I floated the idea of this art podcast, a lot of friends were asking how they could support. The easiest way is to hit the subscribe button. It's free. It's just one click, but it would do wonders for Studio Maya. So please subscribe, and we will work very, very hard in improving our set. Thank you.